So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Pag-usapan natin etong mainit-init na balita ha. Etong ICI ha, meron ng nire-recommendahang pakasuhan. At etong pinapakasuhan nila mga big fish. Talagang big fish talaga. Eto, panoorin natin bago natin reaksyonan. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1. Former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of Republic Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of Republic Act 7080. Ayun. Nakita nyo? Grabe. Sa 40 days na trabaho ng ICI, meron ng resulta, nagbunga na. Sa wakas, meron ng kinasuhan. Lima itong kinasuhan. 2 senador, 1 congressman, 6 pala, 2 senador, 1 congressman, 1 USEC ng DPWH, 1 dating congressman, at 1, di ko matandaan si Lipanan, kung Lipanan ba apelyido noon, basta yan. So, 6 silang kinasuhan. Eto, dito natin makikita. Dito natin makikita na talagang seryoso ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa paghabol sa mga buhaya na to. Isipin ninyo, 2 senador, pinakakasuhan na, 1 congressman, pinakakasuhan na, mga bilyonaryo, mga mayayaman. Dito pa lang makikita natin na seryoso ang trabaho ng ICI at hindi pa petiks-petiks. Yung iba kasi nagmamadali, ang tagal naman may kasuhan at tagal. Di ba nga, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi pwede magpa-ora-orada, hindi pwede magpabilis-bilis sa pagkaso, baka mauwi lang sa wala. O tingnan nyo nangyari na lang kay Bong Revilla, kay Jinggoy, kay Enrile. Di ba? Yung sa Napoles. Di ba? Napawalang sala sila. After ng ilang taon, napawalang sala sila. Yan ang iniiwasan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung sinabi nga niya, di ba, may video siya sinabi na kilala naman natin kung sino yung mga buwaya at hindi natin nahayaan na makakalaya sila. Kaya kailangan nasa proseso ang lahat para hindi mabulilyaso balang araw. So ang gusto kasi ni PBBM, makulong itong mga to lifetime, habang buhay, walang piyansa-piyansa. Di ba, kailangan matibay ang kaso. Kailangan yung kaso nila tatayo sa korte. Tandaan natin, mga mayayaman tong mga to mga mayayaman. May mga pera tong mga to na pangbayad sa mga magagaling na abogado. May mga posisyon pa yan. Mga senador at saka congressman. USEC. Di ba? Kaya kailangan talaga sigurado yung galaw ng gobyerno rito. Na yung ikakaso sa mga to talagang tatayo sa korte. At yung mga ebidensya talagang kayang makipaglaban sa kasinungalingan ng sasabihin ng mga akusado. 'Di ba? Kasi syempre pagtatanggol nila sarili nila. 'Di ba? Kaya pero sa ngayon, masayang-masaya ngayon ang taong bayan. Kasi kahit paano may nakikita na silang pag-asa na babago rito sa Pilipinas. At yun, ang pag-asa na yun ay nasa katauhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil napakatagal na ng kalakaran na to sa gobyerno. Hindi lang nangyayari yan ngayon sa panahon ni PBBM. Matagal nang maraming nakawan sa gobyerno, lalong-lalo na yan sa DPWH
At ngayon lang sumambulat sa taong bayan yung ganyang klaseng nakawan na yan nang dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kung natatandaan natin, huwag natin kalimutan, siya ang nagsimula, si PBBM ang nagsimula ng laban na to na hindi ginawa ni Digong. Di ba? Alam na nga ni Duterte, may video siya niyan, alam niya na may laganap ang korupsyon diyan sa DPWH. Alam niya, may video niyan. May ginawa ba siya? Wala, kasi nga duwag siya. Kung hindi siya duwag, baka iniiwasan niyang madamay yung anak niya. Kasi syempre nga naman, yung 51 billion, di ba? Kapag inimbestigahan niya yung DPWH, kapag ibinunyag niya yung nakawan sa DPWH, baka nga naman madamay yung anak niya, si Pulong, sa 51 billion. Di ba? Si PBBM. Siguradong sigurado si PBBM na wala siyang ninakaw, pati si Sandro Marcos walang ninakaw. O kaya malayang-malaya sila. Taas noo na binubulgar yung mga magnanakaw sa gobyerno natin. Diba? Kasi alam ni PBBM na hindi yan madadawit anak niya at hindi siya madadamay dyan kasi wala naman silang ninakaw. O kaya etong mga to, kinakabahan na tong mga to kasi si PBBM ang presidente natin ngayon. Hindi pa naman nabibili dignidad ni PBBM. Hindi pa naman nababayaran ang pagmamalasakit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipino. Hindi gaya ni Duterte. Puro lang forma. Puro lang ngak-ngak. Puro lang dakdak. Kaya ayun, nakakulong ngayon. Pinagtatawanan ng mga Pilipino. Di ba? Pero si PBBM, yung malasakit niya sa taong bayan, hindi yan matatawaran. Matindi magmalasakit si PBBM. Walang-wala sa kalingkingan si Duterte. Kasi si Duterte, puro lang forma nga, di ba? Puro lang forma, puro lang papogi. O, anong nangyari? Nakulong. Pinagtatawanan ngayon ng buong mundo. Dahil nakulong. Di ba? O kaya ito si PBBM, suportahan natin ang gobyerno niya. Kapag sinabi niya, huwag tayo magmadali. Kasi kailangan, etong mga masasampahan ng kaso, tuluyang makulong habang buhay, walang piyansa-piyansa, walang laya-laya. Yun ang gusto ng ating presidente. Kasi nga naman, sasampahan mo ng kaso ngayon, makukulong lang ng ilang taon. Diba? Pagkatapos ng termino ni PBBM, makakalaya sila. Kasi nga mahina yung ebidensya. Gusto ni PBBM, kahit wala na siya sa pwesto, talagang diretso kulungan pa rin sila. Walang laya-laya. Kaya suportahan natin si Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, binabati natin ang ICI for a job well done kasi kita natin talagang totoo at talagang agresibo yung trabaho nila dyan sa ICI para sa taong bayan. Nakita natin, hindi sila nagpapa-apekto sa anumang batiko sa kanila at ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho, which is yun naman ang dapat talaga. Diba? Kaya hintay-hintay tayo mga kababayan kung sino yung mga susunod na makakasuhan dito ng ICI kasi alam ko may mga susunod pa raw yan na i-recommend ng kasuhan ng ombudsman. Ako, ombudsman pa. Si Boying Rimulya pa. Ako, yari talaga to mga to. Yari talaga yung mga buhayan yan kay ombudsman Boying Rimulya. So, di ba? So, mga ka-BBM, mga kapalarista, huwag niyo po kalimutan pakisubscribe po itong YouTube channel natin. Bago-bago lang to. Pakitulungan niyo po ako rito para kahit pa paano may backup page tayo. May backup vlog tayo. So muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat.